Kaugnay naman po ng nasabing usapin, noong weekend pa po ay nagbigay na po ng kautusan ang ating pong SILG kay CPNP na paghandaan ang pagdating ng nasabing dating congressman pagdating sa Pilipinas. Handang-handa na po ang Philippine National Police pagdating dito po sa atin sa Pilipinas. Especially po yung coordination ng ating pong Directorate for Intelligence ng ating intelligence group. Kasama po ang CIDG at ang aviation na kung saan pagdating po dito sa Pilipinas, kapag bigyan ng kautusan ng Philippine National Police, kaagad po naidiretso dito sa CIDG para sa kaukulang proseso katulad ng pag-fingerprint, medical and physical examination. At makaraan gawin ang mga nasabing mga examinations, kaagad po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant. At pagdating po sa Sandigan Bayan, doon na po mag-i-desisyon ng Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na din sa detention cell. Sir, napagit po niya sa LG na under education and people's culture center. Ano na po ang sitwasyon ngayon? Relocate na po ba siya in case na po siya rin? Ready na po ba ako sa culture center? Sa ngayon po, ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mauhuli ng Philippine National Police sapagkat ito na po ay isang condemn. Ang binabanggit po natin, kapag makaraan matapos yung proseso ng physical, medical examination sa kanya, agad naman po ito dadalhin sa ombudsman para po sa pag-return ng warrant. At pagdating po sa, the same day na po ang lahat yan mangyayari. At pagdating po sa Sandigan Bayan, mag-decide na po ang Sandigan Bayan kung saan po nila dadalhin ay kukulong po ang nasabi niya. Dating congressman po. So, bali ang custodial center, pinatay natin. Multi-academic na po yung usapin ng custodial center sapagkat ito po ay condemn na. Sir, meron na bang example kung meron na Wala pa po. Ito po ay sinasabi nga po natin, ito po ay usapin ng detalye ng Department of Foreign Affairs. Ang pinagandaan po ng Philippine National Police, yung kanya pong senaryo na pagdating na po dito sa Pilipinas sa International Airport po. So, approach na tayo ng police once a week. Kaya kayong handle sa pagsusunod sa kanya doon, Sa kautusan po ni CPNP na General Artate sa ating pong Directorate for Intelligence, nakipag-coordinate po ang ating DI sa ating pong police attaché sa Europe para po sa mga specific details. Sa kung saan, yung ating naman pong police attaché nakikipag-coordinate naman din po sa ating embahada po roon. So ang role na lang po natin as to the details po ng kanyang pagdating dito sa Pilipinas po. So, you know, you don't have a handling details for them, mga parating siya sa Pilipinas. Basta pagdating ng Pilipinas, matik lang yung over sa system. Tama po yun. Any other questions po? Natuwa nyo mas go back to the young cases. Maybe because the patterns of the Ang sinasabi po natin dito, mapapansin po ninyo na nananatili yung ating zero tolerance policy ng PNP. Madalas po natin binabanggit yung zero tolerance ng PNP sa pagkakamali ng mga tauhan. Ibig sabihin po nito, ma'am, regardless of rank, kahit na ano pang ranggo mo, taas o mababa, pag ikaw ay nagkamali, ikaw ay pakukulong, kakasuhan ng kriminal, kakasuhan ng administratibo para ikaw matanggal sa service. would you say that it has wasn't over the years? Kung hindi na sa tawag ng Ang isa po sa makikita natin dito, ma'am, yung pong pagiging transparent ng pamunuan ni General Tates pagmula nung po siya sa August. Na nire-report natin sa public, pinapaalam natin sa atin sa mamamayan na kapag nagkamali yung police, sasabihin namin sa inyo kaya anong action ang gagawin namin. Ito po ay mga individual differences na po na pagkakamali, na personal na choice na sinagawa ng mga nasabing involved na individual. Sinasabi nga po ng CPNP nung isang araw na sa kabila ng mga pribilehiyo, ng taas ng sweldo, ng mga privileges na ibinigay sa atin ng pamahalaan, kung ito ay personal choice na ginawa ng mga miyembro ng Philippine National Police, sila po ay paparusahan sa kabila ng mga pagkakamali at sa lahat ng mga privileges na pinag-abahagi sa kanila ng pamahalaan po. Hindi po, sasabihin po natin to na bagamat sinasabi natin na ang mga nasabing kaso po ay patuloy na gumugulong sa kanilang investigasyon. Ito po ay nananatili mga isolated incident po ang sinasabi po natin. Pagbibigay po kami ng data kung inyo pong mamarapatin, especially po sa time po ng ating pong GPNP na sinasabi natin,
na kaya po natin malalaman yung mga ganitong datos o report sapagkat tayo po yung nagiging transparent sa lahat po ng mga pagkakamali ng ating kapulisan at pinapakita po natin kung ano po yung action taken o ginagawa ni Chief Petty General Taque sa mga nasabing kaso. Then there's another branch like business Tama po yan, ma'am. Tama po yan. Sinasabi nga po namin na ang Philippine National Police ay isang unique organization na kung saan siya lamang po ang makikita nyo na organisasyon na ang kapwa niya kabaro kapag nagkamali, ay kakasuhan, pakukulong, ididemanda at aalisin sa serbisyo. Alam po ninyo yung kaso na kinasasangkutan na nangyari sa Cordillera Autonomous Region. Hindi po siya usapin ng mababa yung rango ng suspect o mataas man. Ito po ay may posibleng paglabag sa batas at sinasabi nga po natin, regardless of rank kapag ikaw ay nagkamali, ito po ay kakasuhan ng Pilipinas. Malaking bagay po yung mga reports na tinatanggap. Yan po makikita kung ano po yung action taken ng Philippine National Police na pinapakita natin na pinoproteksyonan natin ang lahat po ng ating po mga recruit o trainees natin. Maging ito man ay nasa Police National Training Institute o sa PNP Training Service po. So, General Juan, you were just talking and training skill. Bakit kayo mga senior PNC na police po na kabibigay pa rin? Diba? Tama po. Kaya pumapansin po natin, yung nasa PNTI natin, sila po ay hindi trainees. Sila po ay mga regular na miyembro na ng Philippine National Police na nareklamo. At yung mga nasa training service, ito naman po yung mga recruit po natin na nag-undergo ng field training program. Kasi nasabi po natin, kapag po may mga reklamo kayo, maging senior o mga police ng commission office, i-report lamang po ninyo. At bigyan niyo po ng pagkakataon ng Philippine National Police na ipakita ang aksyon na gagawin kaugnay ng mga nasabing reklamo po. Pero meron na kayo Dito nyo lang po makikita sa panahon po ni General Nagsates na simula po yan, yung sexual harassment na nangyari sa Philippine National Police Academy na kung saan isang official po ay kinasuhan po natin. Makikita po natin na pagiging transparent po yung ating pong datos magmula ng siya mo po. At ipakikita po natin sa pagkatalaman naman po natin na ang kaso po ng mga nasabing usapin ay hindi po agad mabibigyan ng resolution ng mga korte. Ang sinasabi lang po natin, magiging transparent tayo, ay i-update natin ang mamamayan natin sa mga kasong nasabi na binigay po sa Pilipinas. So, yung mga nare-report at nakapagpunan, ito ay dahil sa transparent, more transparent rather than illegal practice. Kaya po kasama dyan, yung pong utos ng GPNP sa Directorate for Education and Training, sa Training Service, sa BIBM, kung na reviewin o revisahin yung pong mga programa na ng mga sabing training, maging ito ay sa mga regular na miyembro ng Philippine National Police at doon po sa ating mga report. Sinasabi po natin, dapat po natin alagaan ang kapakanan ng lahat ng individual na miyembro ng Philippine National Police po. So, hindi pa ito pwedeng big boss. Hindi naman consider the CNS now. Hindi po siya alarming sapagkat sinasabi nga po natin na hindi pa naman po sila, bagamat hindi pa po sila kumplete, ihahayaan natin sila na may bigyan ng pagkakataon na ipagtanggol naman yung kanilang sarili. Kung bakit hindi tayo makapag-produce mo ng photo ni Daddy ko na arrestan siya? Although it was already confirmed ng palace, and then syempre may mga doubts kung yung mga tao, kung nasaan mo ba talaga si Daddy? Ang nabanggit po ng ating SILG na yung details as to his arrest at yung pang detalye kaugnay ng kaso ni Sally ko ay pinapaubaya po sa Department of Foreign Affairs. Ang task lang po ng Philippine National Police ang kanyang pagdating po dito sa Pilipinas kung ano yung proseso na magiging parte o role ng Philippine National Police. Pero sabi ko sa akin, may information na yung machine natin. So, ano ang report? Is he really arrested? Kinoconfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-aresto. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung siya man, kung ano po yung nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law, o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang red notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Foreign Affairs. May any assurance from the PNP, sir, na pag sakaling
sabi ko, lahat ng proseso ay magiging well documented. Opo, magiging transparent ang Philippine National Police magmula sa araw na dumating dito sa Pilipinas ang nasabing dating congressman at sa panahon na sa kanyang pagdating dito sa Camp Crame, pagpuproseso sa kanyang medical, physical examination at hanggang sa may return yung warrant sa Sandigan Bay. How about yung kaligtasan ni Santos? Safety, physical participation at pagbabaan sa Kaugnay po na nasabing usapin, kasama po yan sa proteksyon na sinusiguro ng Philippine National Police, lalo na po sa kautusan po ng PNP sa ating pong Aviation Security Group. General Tuwani, nag-coordinate na po kami lawyer sa inyo. Wala pa pong report kaugnay niyan. Ang sinasabi lang po natin, ito po yung kahandaan ng PNP pagdating po ni dating congressman dito sa Pilipinas. May bani siya Wala pa po tayong report na tanggap niya kaugnay niyan po. so walang official record ng PNP na nag-presence sa atin. Wala po. Gusto natin linawin na ang instruction na binigay po sa atin sa Philippine National Police, siya man ay high value individual o hindi po, ang protection na ibibigay po sa kanya, ikaparehas din po ng any other individual na tinas po o tinapo sa Philippine National Police upang isa